Magandang hapon po mga kapuso. Itinuloy po ngayong araw ng Cayetano-led block ang pagpupulong kaugnay sa issue ng flood control controversy. Binuksan po ni Senator Pia Cayetano ang pulong kanina umaga dahil may dadalawhan pa siyang hearing ang subcommittee chairman na si Senador Rodante Marcoleta ang nanguna sa pagtalakay. Nasa pulong din si Senator Alan Peter Cayetano, Senator Robin Padilla, Senator Amy Marcos at Senator Loren Legarda. Pero bago nagsimula ang pulong, nagkaroon po ng girian sina DILG Secretary John Vic Remulla at Senator Robin Padilla. At sa video, makikitang itinulak ni Senator Padilla si Secretary Remulla. At dahil walang Senate Secretariat, si Senator Alan Peter Cayetano ang nag-administer ng oath po sa mga resource person. Kabilang po sa mga humarap kanina sa pagpupulong si Attorney Levy Baligod, abogado ng 18 dating Marines at dumalo rin ang 18 dating Marines, isa-isa po silang tinanong sa kanila umanong nalalaman sa paghatid ng male-maletang pera. Sinisika pa po ng GMA News na makuha ang panig ng mga pinangalanan sa proceeding ngayong araw at nasa pulong din si Attorney Roy Rondain, abogado ni dating Congressman Zaldico. Tinawag naman ng Gatchalian-led block na bogus ang isinagawang proceeding ng Cayetano-led block ngayong araw. Ang kay Acting Senate President Sherwin Gatchalian, walang official Senate hearing ngayong araw at wala ring legal na basihan o otoridad ang isinagawa ng Cayetano-led block. Dagdag ni Gatchalian, humingi siya ng tulong kay DILG Secretary John Vic Remulla para sa pagpapanatili ng seguridad sa Senado. Ipinag-utos din niya ang shortened working hours ng mga empleyado. At tinawag din ng Gatchalian-led block na self-serving spectacle ang pagpupulong ng Cayetano-led block. At sa punto pong ito mga kapuso, ang nakikita po natin ay live na kuha pa rin sa Senado kung saan tinapos na nga po ang sinuspendi ni Senator Rodante Marcoleta ang pagpupulong na isinagawa ng ilang mga senador tungkol pa rin sa flood control controversy. At makikibalita tayo sa mga pinakahuling update mula sa Senado. Naroon ang ating kasamang si Mariz Umali. Mariz? Yes, Pia, ang sinabi nga ni Senator Alan Peter Cayetano, sandali lang tinatawag namin si Senator Padilla. Senator, very quickly. Alright, lumayo muna si Senator Padilla. Hihingan sana namin sa Pia ng reaksyon dun sa kaninang insidente na nagpang-abot sila ni Secretary John Vic Remulla. Pero sa halip na dito siya lumabas, papunta dun sa may lobby, mukhang papunta na siya doon sa may Senate Lounge. Lumayo siya sa mga taga-media. Mukhang ayaw nang magbigay ng pahayag kasi kanina pa tayo humihiling, no? And even sa panig naman ni Secretary John Vic Remulla ay hindi rin siya nagbibigay ng pahayag kahit na ilang beses nating sinubukan na humingi ng pahayag tungkol dun sa kaninang incident yon. Anyway, going back to this session, Pia, etong si Senator Alan Cayetano ay nagsabi na ang kanyang suggestion ay isuspend na lang yung hearing sa halip na i-adjourn. Ang difference, of course, pag isususpend, may possibility na ito ay magpatuloy pa ulit. Kapag in-adjourn mo na kasi tapos na yung kanilang hearing, ano? At sinasabi nila ito dahil itong si Senator Cayetano, sabi niya, umaasa sila na magkakaroon ulit ng pagpapatuloy nitong hearing na ito sa susunod na linggo. Even si Senator Marcoleta was saying na kailangan daw ipagpatuloy itong hearing na ito. Dito nga sa particular na hearing na ito, Pia, ay humarap sa mga dating majority senators na ngayon ay sila na yung minority. Itong 18 mga ex-Marines sa pangunguna ng kanila abogado na si Attorney Levy Baligod. At sinasabi nga na dito, itong mga Marines na ito, Pia, just to give you a summary, binanggit nila yung mga insidente kung kailan sila di umano ay naghatid daw ng mga maleta sa ilang mga opisyal ng pamahalaan. At ang dahilan daw nila, kaya sila ay nagdesisyon na humarap dito ay dahil nakokonsensya sila. Ganito raw pala kalaki yung pinag-uusapan na sa lokohan, isasama daw nila sa kanilang libingan itong trilyon na
itong kanilang guilt na nararamdaman nila, no? Tapos binanggit din nila na small, medium, large daw yung mga maleta na hinatid nila. Galing daw sila sa Valle Verde, sa bahay daw ni Zaldico, at kailangan daw talaga mag-hearing ulit para mas ma-fresh out itong insidenteng ito. Tapos sinasabi naman ni Senator Cayetano na willing daw siyang bumaba sa pwesto. Basta't makuha ng kabilang kampo ng Gatchalian Bloc ang 13 senators. So, ang rekomendasyon daw niya sa Malacanang ay kumuha ng isa pang senador para masunod yung batas. Kasi sa ngayon daw, kahit na gusto niyang bumaba sa pwesto, hanggat hindi naabot yung 13, hindi sila pwedeng pumili ng ibang Senate President at nananatili siyang Senate President. Kaya niya sinasabi ito sa Malacanang dahil meron siyang binanggit kanina na kesyo, sometimes you have to bend the law to please Malacanang. So, Pia, aabangan lang natin itong nakatakdang press conference, no, nitong si Senator Alan Cayetano at ni Senator Marcoleta. Nagsiset up lang kami rito at patuloy kaming magbibigay ng mga karagdagang impormasyon sa ganyan. Pia. Alright. Maris, linawin lang natin, no, dahil ilang beses na sinabi, no, ni Senate President Pro Tempore Sherwin Gatchalian na hindi ito on the record, hindi ito aktual na hearing. At gaya ng nabanggit mo rin, di ba, wala ngang Senate Secretariat, kaya si Senator Alan Peter Cayetano ang nag-administer ng oath. So, ibig sabihin, walang kumuha ng minutes kanina dahil walang Senate Secretariat. So talagang walang record at all except kung ano ang ipinalabas ng Senate PRIB? Ipinalabas sandali. Pwede kong iwan to rito. Pwede ko lang iwan dito. Pia, sandali kasi nag-iwan lang ako ng sandali. Pwede dito, sir? Oo, Pia. Okay. Pia, kasi naglalagay lang ako dito. Anyway, just to clarify, walang Senate Secretariat, kaya si Senator Alan Cayetano ang nag-administer ng oath. Ang pinapalabas sa press office. Sa press office, pero walang record dun sa mismong YouTube channel, Facebook channel ng Senate, Pia. Alright. So Maris, ang nakikita natin ngayon, naghahanda na sina Senator Marcoleta at Senator Cayetano para magbigay ng kanilang press con, no? Pero Yes. oo. Ayun na. Alright, sige, pakinggan muna natin. Ano sasabihin nila, Okay. Pia? First question. SP Cayetano, how do you move forward from this situation? You don't have the majority, but you said you have not been voted out because 13 has to vote against you. Someone described this situation as para raw po kayong hari na wala namang kingdom. Ano masasabi niyo? Okay. Even if may kingdom ako, never naman ako hari. So yun po ang, si Ronald Llamas. Yun kasi ang kanyang ideology, absolutist yan eh. Naniniwala yan hindi sa democracy. Alam nyo po, hindi tayo pwedeng maniwala sa democracy, tapos when it gets messy, umaangal tayo. Diba? It's just like freedom of the press, diba? Do I always like what you report? No, but I have to support you. Can you imagine a Philippines without media? So that's why we went silent or went quiet nung Monday.